Good luck sa breeding nyo, sir. Pero kayo dito, sir, paano mag-prepare ng breeder bago isabak sa breeding? So, dito, nagpe-prepare kami 1 month. So, yung 1 month natin yun, siyempre, unang-una yung deworming. Then, sunod yung pag-after natin ng deworming, dyan din natin pina-flushing yung upper lower. Then, after that, bibigay din tayo ng apple cider, bawang. Mga 3 days yan. 3 days ng upper, 3 days ng lower, then 3 days din ng apple cider bawang. Pagitan nun, recovery muna sila ng probiotics at least 3 days din bago natin yung pagkasunod-sunod nun. Then after nun, mga 2 linggo o 2 to 3 weeks, may nakikita nating namumulbos na sila, paliguan natin sila. Pag nakita natin namumulbos na, nagiging condition na. So that's the time na malaman natin na pwede na silang i-breed. Ang gamit namin na pang-deworm, yung Rock na Bastig. Then sa upper, yung BS ng Belgica. Then 4-in-1 naman sa lower ng Belgica pa din. Then nun na yung next nun, yung bibigyan na tayo ng bawang, apple cider, honey. At least 3 days to 4 days bigay natin yan. Tapos, yung pala bro, ang ginagamit nating pang maintenance sa breeder, sa racing, yung Tolomei Probiotics. Yan ang gamit natin pang maintenance na napakagandang gamitin sa ibon. Derby, breeding, saka sa mga YBs. Tapos paano kayo pumili, sir, ng pagpaparacing nyo na breeder? Bali dito bro, ang pairing namin, di ba meron kaming mga import birds. Ang pinipair namin dyan, import to local, hanggat maaari. Kasi alam naman natin yung mga import birds from Netherlands, from Europe, dun di pa sila ganun ka-adapt dito sa atin sa Pilipinas. So, dun natin sila pinipare sa local bird para at least yung anak nilang mga offspring, youngsters, is makaka-adapt dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nga yung mga local bird dito na sila sanay, dito sila nilipad, dito sila pinanganak. So, at least magandang pairing yun na magiging successful. Ganun din yung nakita natin sa mga idol natin na ginagawa nilang sa mga import nila tsaka sa local breed. Ganun din sa mga ibon natin, hanggat maaari, at least long to long, sprint to sprint, tapos middle distance, sprint. Yan yung ginagawa natin. Na, minsan makikita naman natin bro, kung ano yung magandang i-pairing For example, tanungin muna natin sa sarili natin ano ba gusto nating achieve. For example, derby. Gusto nating manalo overall or sa MacArthur. Siyempre, pagpaparisin natin, gusto natin i-achieve yun. Yung mga nananalo sa long distance MacArthur, cross natin sa bloodline na nanalo din sa MacArthur. Ngayon, naasahan natin, siyempre, sa true bloodline nila, ang produce nila, yung talagang nagmamakarthur na ibon. Ganun din sa derby. Kung ibon natin is nag-overall yung bloodline sa derby, tapos yung sa ating prepares, nag-overall din sa derby. So pag pinag-pair natin, asahan natin, lalabasan nila yung pang-derby rin na ibon na kayang-kaya mag-overall. So, yun bro, trial and error naman din talaga sa pag-ibon Kung di nga natin susubukan, di natin malalaman. Yun. Pero kayo pala, sir, may naging mentor po ba? Tulad nung sa pagpili ng pagpaparisin? Sa atin bro, di naman tayo nagkaroon ng mentor Yung talagang igagay tayo na ito, pagparisin mo hindi. Siguro kami ni Airpat, talagang pinapag-aralan namin. Nag-aaral talaga kami. Babasa tayo ng libro about sa breeding, sa pigeon racing, tsaka yung nanonood tayo din, syempre bro, ng mga vlogs. Sa'yo nga bro, nanonood ako Ay, salamat sa support. Mga vlogs, sa mga vlog mo na champion na ako. Diyan, nakakuha tayo ng tips galing sa kanila. Syempre, sila na yung galing dyan Kumbaga, napagdaanan na nila yan. Tsaka, sila na yung mga veterans, mga champion. Hanggat maaari, kumuha tayo dyan ng pwede nating i-adapt sa loob. Sabi nga, kung ano yung pwede nating i-adapt sa loob, magsama-samahin natin. Din yung kung ano yung maganda sa loob natin, yun yung kunin natin. Maraming salamat, sir. Pero sir, ikaw, ano naman mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na pipili nung gagawin nilang breeder? Sa amin dito sa loob bro, siguro ang ma-advise ko lang is kumuha tayo ng ibon dun sa mga consistent nagpapanalo. Hindi man ganun kalaki yung panalo nila kada year. At least yung yearly kada season,
pumaparte, nananalo, nakakapagpadulo, nakakapagpa-champion. So sila yung kuwanan natin. Pero ang dagdag ko lang, bukod dun sa nagpapanalo consistent, kuwanan din natin yung handa tayong tulungan. Bigyan ng tips, kumbaga handa tayong tulungan sa sistema, nagsasabi ng totoo sa atin, nagbibigay sa atin ng pwede nating gawin para magawa din natin yung mga ginagawa nila. Diba? Kasi yun yung tingin kong ano ngayon eh. Diba? Sabi nga nila, kumukuha ka ng ibon sa consistent. Pero tingin ko, doon din tayo kumuha ng ibon, sa handa rin tayong tulungan sa pag-iibon, lalo sa mga newbie natin. Kasi kung from the scratch, gagawin natin, talagang mahirap. Masabi ko talagang mahirap. Baga trial and error. Pero kung makita tayo bro na talagang i-mentor tayo, tutulungan tayo sa pag-iibon na journey natin, talagang at least mapapadali yung pag-iibon natin. So, yun yung ma-advise ko. Kuha na natin yung fancier, yung breeder na handa rin tayong tulungan sa pag-iibon natin para at least hindi tayo madidismaya, hindi tayo malulungkot. Tsaka syempre bro, yun nga, ano rin, enjoy lang natin yung pag-iibon natin. Kung di man tayo nanalo ngayon, so para ngayon yung maging motivation natin na mas galingan pa natin sa mga susunod na season. Yun, maraming salamat sir. Pero sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya talaga bro. Iba yung saya na nakikita ng ibon, yung uwiang ka lang ng galing malayo. Tapos uwiang ka from malayo, Tacloban. Lalo pa bro, yung uwiang ka ng sugatan na ibon. Talagang hindi mo masabi. Yung nga yung nangyari kay David, iba rin yung tuwa namin na inuwian pa kami niya. Nagawa pa niyang mag-clock kahit na ganun yung nangyari sa kanya, sugatan siya. Talagang iba yung nagagawa ng pag-ibon. Sabi nga, walang makabayad kahit miski pera yung tuwa sa pag-ibon. So ayun, enjoy lang natin yung hobby natin. Diba? Tapos magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Gat Mario, huwag tayong kakaroon ng kaway. Kumbaga sabi nga ng mga fancier, ibon lang yung mga naglalaban. Pero tayong fancier, nagkakaibigan tayo. Kumbaga nagkakaisa tayo sa pag-ibon. Muli, ako po si Isaac Dalampas ng Jesus King Lock, Father and Son. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatid. Siyempre maraming salamat din kay Bro Zach yan, sa pag-unlock na makapag-log visit tayo sa kanya. Yan bro, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Yan, shoutout nga po pala sa airpot ko, Joey Dalampas ng Father and Son, Jesus King Lock. Ganun din sa girlfriend ko. Ganun din sa buong family na support sa atin sa pag-iibon. Shoutout ko rin yung ito, mga nag-iibon, Napindan, Team Napindan, Fancier, ganun din Team Tipas Fancier. Shoutout po sa inyong lahat. Ganun din, shoutout din sa mga kalab ko, coordinator ng BBC, Ronald Azores, Marco, sa ARPCI, Kuya Lot, dahil yung kapatid na Benitez, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa Miss Jim Bros. Ayan po. Thank you po sa inyong lahat and sana po meron po kayo natutunan dito sa pag-vlog natin. Yun. Shoutout sa inyo lahat. At siyempre, mga kalapatid, sana supportahan nyo din yung kanyang Facebook page. Anong pangalan, sir, nung Facebook page nyo? Jesus is King Lock. Like and follow po. Yan. Thank you po sa inyo. Ito mga kalapatid, yung kanilang page, sana supportahan nyo din. So yun, YouTube channel, meron ba bro? Wala bro. Yung Facebook page lang pala yun. lang. Sana supportahan nyo din mga kalapatid. So yun, shoutout sa inyo lahat. At siyempre, salamat sa patuloy suporta. At abangan nyo yung mga susunod kong follow visit sa yun. Keep watching and God bless you all. Thank you.